Hello po, ako si John, 14 years kidney transplant. Ngayong araw naman ang pag-uusapan natin kung ano-ano yung mga dahilan kung bakit nadidelay yung kidney transplant or kung bakit nagkakaroon sila ng doubt para matuloy yung kidney transplant. Anyway, sa video na to, babanggitin ko sa inyo kung ano-ano yung mga rason na yon. At syempre, ang number one na reason dyan, yung kakulangan or walang makuwang donor. Ayun kasi yung pinakamahirap yung magkaroon ng donor. Ang number one pa naman na requirements is kung sino yung magiging donor nyo. Meron naman na magkakaroon kayo ng donor pero hindi kayo compatible, may problema yung donor nyo. Kaya ayun yung nagiging rason na pinaka-problema talaga is magkaroon ng donor. Ngayon, ang pangalawang problema naman din syempre kakulangan sa pera. Alam nyo, maraming government agency dyan or maraming government hospital na handang tumulong sa inyo, pero hindi po sapat yon. Kasi doon po kasi pumapasok yung show money, lalo na pag under ka ng social service. Siguro sa mga mayayaman, hindi problema ang pera. Pero sa mga middle class or sa mga mabababa pa, ayun yung common issues ng mga nagdadialysis ngayon, yung pera, yung financial. Ayun kasi yung pinaka-importante rin bukod sa donor, yung financial. Yung capabilities mo na i-sustain yung kidney mo after kidney transplant, kung saan ka kukuha ng gamot, kung saan ka kukuha ng pera. At ayun talaga yung pinaka-issue is yung bukod sa donor, yung financial problem po talaga. Pera po talaga ang pinaka-importante and kailangan po talaga ng show money kapag magpapakidney transplant ka. At pangatlo naman, syempre, meron kasing mga dialysis patient na hindi talaga pwedeng i-kidney transplant. Like yung mga matatanda na sobrang tanda na and yung may mga iba pang complication. Pero wala namang masama kung susubukan natin and iba-iba pa rin naman ang sitwasyon natin. Diba? Hindi natin alam, baka sa kanya hindi pwede, baka sa inyo pwede. Kaya sumubok lang din tayo. Pang-apat naman, syempre, yung mga sinasabi ng ibang tao, yung mga sinasabi na kapwa dialysis patient na huwag ka na magpa-kidney transplant kasi baka hindi mo kayanin. Huwag ka na magpa-kidney transplant, baka ma-reject. Huwag ka na mag-kidney transplant kasi masyadong magastos. Ganun din, para nagda-dialysis ka rin. Ayun yung mga effect, ayun yung mga sinasabi ng ibang tao na maaaring makaapekto sa pag-workup nyo, sa pag-iisip nyo para makidney transplant. Ngayon, sa apat na nabanggit ko yon, ayun yung mga alam ko na nagiging cause kung bakit na-delay yung kidney transplant or kung bakit nagkakaroon ng doubt yung mga nagda-dialysis para makidney transplant. Kung may dadagdag pa kayo or kung may nakalimutan man ako, pwede nyo i-comment sa baba para mabasa rin ng iba, para magkaroon din ng idea yung ibang tao. At bago matapos tong video na to, ang palagi ko pong sinasabi sa inyo na huwag nyo muna pong iisipin yung mangyayari bukas. Isipin nyo muna yung ngayon. Kung paano kayo makikidney transplant, kung paano kayo makapag-provide for the kidney transplant. Huwag nyo po muna iisipin yung after kidney transplant, kung saan kayo kukuha ng pera, kung saan kayo kukuha ng guarantee letter, and marami naman pong tutulong sa inyo. Isa-isa lang po para at least maayos natin lahat and walang magiging problema. Ayun lang po, sana nakatulong tong video na to and ingat po palagi and God bless sa ating lahat.